Hello guys, Mundo ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, uli mag-change oil tayo ng ating Miosol ay 125. Ngayon pala ay December 6, 2025. So ayan yung gagamitin nating langis guys, yung Petron, kasi nag-sale sila, nag 50% off sila. So 170 lang yan guys, 800 ml. So yung usual natin ginagamit yung shell na scooter na semi-synthetic din. So nasa 304 yon. So dito malaking tipid. Tapos maglalagay din tayo ng carbon cleaner guys. Yan yung tinuturo natin. So ayan, susubukan lang talaga natin to guys kung okay to. Pero sa tingin ko okay to kasi Petron din naman siya. So malaking company. So imposible naman magre-release sila ng pangit na klase na langis. So yan guys, bubuksan lang natin yan para matanggal yung suction para hindi siya mahirapan mag-drain mamaya pag tanggal natin ng langis. So gamit tayo ng 17mm na socket wrench guys, so para buksan yan. Pero bago natin buksan, yung tinuturo ko na cable, ilibre natin muna yan. So luluwagan natin yung sa likod yan, yung brake cable. Yan. Tapos lilibre na natin tong cable dito guys. After natin maluwagan yung brake cable yan, pwede na natin yung ilibre yung ibaba lang natin yung cable na yan para libre naman yung drain plug natin. So 17mm muli yung natin gagamitin. So ayan guys, damdamin nyo yun kung gaano kahigpit pagtanggal. So yan nyo, isipin nyo kung gaano kahigpit para pagbalik mamaya ganun lang din siya kasikip nyo ibabalik, para hindi ma-lost thread yung yung drain plug. So yan, isa side stand lang natin guys kasi mahaharangan yung pangsalo natin ng langis ng center stand. So side stand lang natin, tapos kamayin lang natin yan. Malambot lang yan guys. Masingatan nyo lang na hindi malaglag yung tao dito, yung parang pinaka filter nya, yung kulay itim. So dalawang parts lang yan, yung takip at saka yung pinaka screen nya pala, yung screen yan. So tatabi mo lang yan, asayaan mo na tumulo. So yan ang nakikita nyo guys, medyo itim na din talaga yung natin, yung langis natin. Gawa ng 1 month na siya natin nagamit. Tapos yung takbo natin everyday is nasa 3 hours palagi, everyday yun. So hatid sundo natin. So kaya yung tayo, pag mag-change oil ako, nasa ako madalas every month talaga siya. So yan, isang buwan mahigit yan, mga 1 month and 1 week. So ganyan na siya kaitim. So dapat sakto lang talaga 1 month. So hindi na tayo nagbabase sa hindi na tayo nagbabase sa odometer, gawa ng luma na yung natin, yung motor natin. So pakiramdaman na lang natin yung performance ng motor natin. Yung bagong change oil pa lang tayo, sobrang, kung mararamdaman nyo na sobrang ganda ng takbo ng ating motor. Tapos maya mga after a month, medyo kukunat na siya, para siyang hirap na tumakbo. Yun, doon na time dapat na tayo uli mag change oil guys. So ayan guys, habang nagpapatulo tayo ng ating engine oil, so bubuksan naman natin yung gear oil natin. Gamit tayo ng 10mm na range. So yan guys, gumamit tayo ng plastic na clear guys, na pangsalo ng ating gamit na gear oil. So kasi yan, dyan tayo magbabase, gagayahin natin yan kung gaano yan karami. Yan yung gagayahan natin kasi wala tayong panukat na 100 ml. So yan lang yung ginawa natin. So kaya natin dyan nilagay. Tapos yung gagamitin natin gear oil guys, yun lang din yung engine oil ng Petron. So sabi ng mga mekaniko sa akin, may nag-advise sa akin na pwede daw yan talaga gamitin kasi taon na rin sila gumagamit niyan. So wala naman nagiging problema. So ginagawa nila, pag mag-change oil, gear oil, isa lang yung langis na ginagamit. So sa tingin ko parang may posibilidad naman, may punto naman kasi parehas lang naman din yan langis. Although kahit special yung konti yung langis na ginagamit talaga dyan sa gear oil, kung every change oil ka naman nagpapalit, so hindi siya pa rin basta-basta masisira yung gear oil natin. At saka yan, parang
taon ko na rin siyang ginagawa. So wala namang nangyari sa ating ano guys, sa ating gearbox guys. So siguro effective na sa inyo rin yan guys kung susundin nyo, or pwede rin bumili din talaga kayo ng gear oil doon sa Yamaha mismo. So ayan guys, sa paghigpit, kunting alalay lang talaga, yung tamang higpit lang. Ang advice ko talaga dyan, bago kayo magbukas, ramdamin nyo kung gaano siya kasikip nung binuksan nyo. So pagbalik, halos ganun lang din, kaya para hindi siya masira. So yan yung ano guys, sa level ng langis. So yan din yung karami ilalagay natin. Itatapon lang natin yan guys. Tapos sasalinan natin ng langis galing sa Petron din. So yan guys, tama na siguro pagpatuloy natin kasi mamadali din tayo dyan. So tanggalin na muna natin yan, tapos takpan na natin yung babalik na natin yung drain plug nya. Center stand muna natin para mas madali siyang ibalik. Tapos kailangan natin linisin yung guys, yung tatlong parts pala yan, yung screen, spring, at saka yung drain plug mismo. So punasan lang natin na para matanggal yung mga buhangin or marumi. Tapos bago pala magbalik guys, lagyan natin ng kunting langis yung may rubber gasket dyan sa yan yung tinuturo ko na yan. So yan, lagyan natin ng langis para pag ikot natin magi-slide siya, kasi pag walang langis yan, may posibilidad na pag ikot natin pipilipit yan kasi hindi siya magi-slide. So yan yung purpose niyan. Parang sa mga sasakyan din, pag magpalit sila ng oil filter, nilalagyan nila niyan para pag ikot sasabay lang yung goma, hindi siya pipilipit. So yan guys, sa pagbalik ang gagawin nyo, tulak siya sabay pihit pa kanan. Kasi dahil sa spring, kailangan mo siya itulak, tapos pihit mo lang siya pa kanan. Pag matigas, ibig sabihin hindi akma yung thread. So balik, mo lang, dapat malambot lang yan pagbalik yan guys. Kamay lang talaga yan guys, sobrang lambot lang yan. So ayan guys, sa paghigpit, so tansya lang talaga. Yung pinaka-advice ko talaga sa inyo kung paano nyo siya higpit pagtanggal, ganun lang din dapat pagbalik. Tapos yan yung brake cable natin, ibabalik na natin siya guys, ikutin na natin siya na Ayan, ina-adjust na natin yung brake guys, rear brake cable. So check nyo lang, tapos dyan lang yan ang mababase guys. Pag sa tingin nyo okay na, so huwag nyo nang ikutin. So yan guys, maglalagay muna tayo ng gear oil. So dyan yung tinuturo ko yung yung level ng langis na ilalagay natin, kung gaano karami. Kasi nga ulitin ko, wala tayong panukat ng 100 ml. So kung ano yung nakuha natin, yun lang din yung ibabalik natin, dagdagan lang natin konti. So ayan, bubuksan muna natin yan dyan. Tapos meron tayong imbudo na ginagamit na din. So ayan, pagkatapos maglagay ng 100 ml na gear oil, so sarado na natin yan guys. Para mag-umpisa naman tayo dun sa engine oil naman tayo. So dyan sa dipstick natin guys, gagamitin natin dyan is 75% or 80%. Yan yung tinuturo ko. Hanggang dyan sa dulo is 100% yan. So tayo dyan lang tayo banda, lagpas sa may gitna. So may letter H dyan guys sa dipstick natin. So dyan ang pinaka-safe, kasi nung nakaraan tayo ng hanggang kalahati lang, tapos napasobra yung gamit natin ng motor, matagal natin siya na change oil. Ayun nangyari, konti lang yung na-drain natin, buti hindi natuyuan guys. Yun ang napakadelikado. So ang pinaka-safe po talaga yung 80% na yan, yung malapit na dyan sa pinakadulo. Yan, so guys, ulitin ko lang, yung nakagalian nating ilagay sa ating langis is ginagamit na langis is yung sa Shell. Pero ngayon kasi December 6, nakita ko nag-promo yung Petron, nag 50% off sila. So ito is 170 lang, 800 ml.
Tapos yung shell kasi dati, yung ginagamit natin is 304. So malaking bagay po to guys. So bumili tayo dito ng 7 piraso. Tapos yung ginamit ko na gear oil niya is nandito din galing. So yun naman is tinuro din sa atin ng mga mekaniko na nagre-racing. Sabi nila yun daw yun din yung ginagamit nila. Kung anong langis nila, yun din yung ginagamit nila doon sa ating gear oil. So kaysa gumastos pa tayo, sa tingin ko okay naman kasi yung nagsasabi is yung mga mekaniko din. Pero mas advisable talaga din na yung gear oil talaga ng Yamaha yung gagamitin natin. Pero kung ano lang naman, kung daily use lang naman natin, sila nga ginagamit nila sa racing tayo nagdi-daily use lang tayo ng ating motor. So pwedeng pwede na to guys. So matagal ko na rin siyang ginagamit na kung ano yung langis ko, yun din yung nilalagay ko sa gear oil natin. So dito naman guys, ito pala is carbon cleaner. Malaking tulong to sa ating sa tawag dito, yung cylinder head, yung pinaka piston niya, yung pinaka ibabaw ng piston, nagkakaroon kasi ng carbon deposit yun. So pag mangyari yung ganon, magkakaroon siya ng carbon deposit. So ibig sabihin liliit yung espasyo na, so liliit yung power capacity niya. So ginagawa nito, tinatanggal yun. So nasubukan ko na rin siya guys na gagamit tayo nito, tapos nagpa-mekaniko tayo, nagpa-tune up tayo kasi after ng mga 4 years na yung motor natin, nakita ng mekaniko na halos parang brand new nga raw yung ano natin, yung head natin. So sabi ko dahil din dito at saka sa ating pag-change oil ng madalas or tamang pag-change oil. Ayun. Maraming salamat sa panonood. Mundo Ko Vlogs nga pala. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.